Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Malalago na ang mga mata kung ginawa
po ang sumainyong lahat, lalo na sa mga mahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel, at kayo po ay aking inaaniyahan na tunghayan natin ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa pagkakataong po ito ay ipagpapatuloy po nating talakayin ang paksang ang kulturang Kristiyano. Sa nakaraan nating pagtalakay ay naunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng kulturang Kristiyano at kung ano-ano ang mga dapat nating tandaan sa pagsasakabuhayan nito. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang ilang mga halimbawa ng kulturang Kristiyano na dapat po ay hayag na nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Tandaan natin na dahil ito ang kulturang umiiral sa loob ng iglesia, ang mga gawang ating tatalakayin ay dapat na hindi pilit, kundi natural na nakikita sa ating mga magkakapatid. Ang una po sa mga kulturang Kristiyano na dapat ay ating maisakabuhayan ay ang agape. Agape, ang pangunahing utos sa atin ng ating Panginoon. Ito ang magpapakilala na tayo ay mga tunay na anak ng kataas-taasang Diyos. Batay po sa nasusulat sa 1:13-34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Upang matulungan na tayo ay makapamuhay sa agape, mayroong nagsisilbing gabay sa atin, na kung ating sisikaping gawin, ay magiging kalikasan natin ito. Ito po ay ang 15 likas agape na nakabatay sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Bunga ng dakilang utos na ito, bumangon sa kabanal-banalang iglesia ang iba't ibang kaugalian o mga kasanayan na kaganapan ng utos na ito. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ang banal na pagbabatiang magkakapatid. Ang banal na pagbabatiang magkakapatid ay bahagi ng one another ministry na tinalakay sa doktrinang ang tipan ng pagkakapatiran. Kaiba sa nakasanayang pagbati na Magandang araw po! Hello! Hi! sa kabanal-banalang iglesia ay ginagamit ang salitang shalom o shalom po. Ang shalom ay isang salitang Ebreo nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ibinili ng Panginoon sa mga alagad na bumati ng kapayapaan sa mga bahay na kanilang patutunguhan. Ito po ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 5. At sa alimang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Dahil dito, naging kaugalian na sa kabanal-banalang iglesia na gamitin ang salitang shalom bilang pagbati sa tuwing magkikita-kita ang mga magkakapatid. Ginagawa ito kasabay ng mahigpit na yakap kung ang magbabatian ay lalaki sa kapwa lalaki, paghalik sa pisngi kapag babae sa kapwa babae. Kung hindi naman magkapareho ang kasarian, ay bumabati ng shalom kasabay ng handshake. Sa pagkakataon naman na maghihiwalay, sa halip na bye o paalam, ay mispa o mispa po ang salitang ginagamit. Ang mispa ay isang salitang Ebreo rin
na ang kahulugan naman ay mababasa po natin sa Henesis 31:49. At Mispa, sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo. Bukod sa banal na pagbabatian, isang kultura din sa loob ng kabanal-banalang iglesia ang pagsasagawa at pakikipagkaisa sa Agape Day. Ang Agape Day ay itinakda tuwing unang Adonai o Sunday ng bawat buwan. At ito ay pinagdiriwang tuwing pagkatapos ng kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba. Tuwing sasapit ang Agape Day, mayroong isang maiksing programa na nakabatay sa tema ng bawat buwan. Gayun din, pagkatapos ng maiksing programa ay nagsasalo-salo sa pagkain ang kapatiran. Ang layunin ng mga gawain na ito ay upang magkaroon ng fellowship at upang patibayin sa pag-iibigan ng isa't isa. Kaya't napakahalaga na sa tuwing sasapit ang araw na ito ay nakikipagkaisa ang lahat. Kung ang pagmamahalang magkakapatid ay kultura sa kabanal-banalang iglesia, hindi sapat na ang pagmamahalang ito ay manatili lamang sa ating magkakapatid. Ang pag-ibig na ito ay dapat na maiparating din naman natin sa ating mga kalahi o sa mga taong hindi pa kaanib sa kabanal-banalang iglesia. Maraming mga gawa ang maaaring magpakita ng agape sa ating mga kalahi. Ngunit ano nga ba ang pinakamabuting gawa na maaari nating gawin para ipakita na totoong iniibig natin sila? Walang iba kundi ibahagi natin sa kanila ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pong sinampalatayanan. At ito rin ay katungkulang tinanggap natin sa Diyos, buhat ng tayo ay Kanyang iligtas. Gaya ng nasusulat sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dahil sa dakilang katungkulang ito na ibinigay ng Diyos sa atin, isang kultura sa kabanal-banalang iglesia, ang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang tayo po ay makabahagi sa pangangaral? Narito po ang ilang mga halimbawa upang ang lahat ng mga kapatid ay magkaroon ng bahagi sa ministeryong ito. Una, ang pagiging speaker for Christ. Sa bawat lugar kung saan may pangangasiwa ang kabanal-banalang iglesia, ay nagsasagawa ng mga seminars kung saan ang mga kapatid ay sinasanay at tinuturuan upang maging kasangkapan sa pangangaral. Sa seminar po na ito ay itinuturo sa mga kapatid ang mga tamang paraan ng pagmimisyon at kung paano ituturo ang mga paksang aralin na nakaukol sa pagmimisyon. Ito ang pinakamabisang paraan upang ang isang kapatid ay makabahagi sa pangangaral at makahikayat ng mga tao upang makasama natin sa kabanal-banalang iglesia. Kaya sa mga kapatid na nais matuto o makabahagi sa pangangaral, maaari po ninyong lapitan ng inyong mga tagapangasiwa upang malaman kung paanong kayo po ay makakadalo sa Speakers for Christ Seminar. Ang ikalawang paraan ng pakikibahagi sa pangangaral ay sa pamamagitan ng THM. Ito ay nangangahulugang tanging handog na misyunin. Ano naman ang THM? Ito ay ang mga kalahi natin na maaari nating akayin upang sila ay makapakinig ng mga aral ng kabanal-banalang iglesia. Maaari pong sila ay ating mga anak, asawa, magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan at iba pa. Basta't may ugnayan tayo sa isang tao, maaari natin silang alukin na magpamisyon sa kabanal-banalang iglesia upang mapakinggan po nila ang ating doktrina at mahikayat silang sumampalataya sa Diyos at umanib sa kabanal-banalang iglesia. Maaari natin silang alukin ng pangangaral sa kanilang sariling tahanan o kaya naman ay imbitahan silang dumalo sa mga gawaing pangangaral ng kabanal-banalang iglesia gaya ng Akay Agape at kabanal-banalang krusada. Bukod sa mga nabanggit,
mayroong isang kulturang Kristiyano na hindi dapat napapabayaan ng sino mang kapatid sa kabanal-banalang iglesia. Ito ay ang pagdalo sa mga pagkakatipong Kristiyano. Ang mga pagkakatipong Kristiyano ay pagkakatipon ng mga kapatid ayon sa oras at dako na itinakda ng kasangkapang pangasiwaan upang magsama-sama sa pananambahan at gawaing paglilingkod sa Diyos. Ang ilang uri ng mga pagkakatipong Kristiyano ay ang mga sumusunod. Una ay ang kabanal-banalang takdang pagkakatipong pagsamba o KTPP. Ito ay ang mga regular na pagkakatipon ng mga kapatid sa mga dakong sambahan upang sama-samang maglingkod sa Diyos. Ito ay karaniwang sinasagawa tuwing araw ng Carpus o Huwebes at Adonai o Linggo. Ikalawa ay ang mga pagpapasalamat. Sa isang buong taon ay mayroong 5 pagpapasalamat na isinasagawa ang kabanal-banalang iglesia, kung saan ay nagsasama-sama ang kapatiran upang sabay-sabay na pasalamatan at sambahin ng Diyos sa lahat niyang mabubuting gawa. Ang mga ito po ay ang mga sumusunod. Pasalamat ng anibersaryo ng pagkakatatag sa Pilipinas ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na isinasagawa tuwing buwan ng Byula o Mayo. Pasalamat sa paghirang ng kapisanang Alpha Omega at mga awit ng Sion na isinasagawa tuwing buwan ng Esi o Pebrero o kaya naman ay buwan ng Eo o Marso. Pasalamat sa paghirang ng Mahanaim at Abieser na isinasagawa tuwing buwan ng Abieser o Hulyo. Pasalamat sa anibersaryo ng Tipan ng Agape na isinasagawa tuwing buwan ng Hepsiba o Nobyembre. Taunang pasalamat na isinasagawa sa tuwing magtatapos ang isang taon. Mayroon din namang mga gawain kung saan ang mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia ay nagkakatipon upang alalahanin ang Panginoong Kristo Jesus. Ito ay ang mga sumusunod. Paskwa. Ito ay sinasagawa tuwing sumasapit ang araw na kung tawagin ng iba ay Huwebes Santo. Dito ay kinakain ang pinagputol-putol na tinapay na walang lebadura at iniinom ang katas ng ubas na kumakatawan sa katawan at banal na dugo ng Panginoon. Ang 7 wika. Ito'y sinasagawa naman sa araw ng Dipri o Biyernes pagkatapos po ng Paskwa. Dito naman ay ating sama-samang pinag-aaralan ang mensahe ng mga huling salita na sinambit ng Panginoon sa krus bago siya mamatay. Sa mga pagkakatipong Kristiyano na nabanggit, laging mayroong awitan, mga pahayag, at pagtuturo ng mga dalisay na aral ng Diyos na nagpapatibay sa ating pananampalataya, na siyang susi upang mas lalong maisakabuhayan ang kulturang Kristiyano. Sa kasunod nating pagkikita, patuloy nating tatalakayin ang mga halimbawa ng kulturang Kristiyano na dapat ay hayag na nakikita sa ating pamumuhay at sa pagsasama-sama bilang mga kapatid sa kabanal-banalang iglesia. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po si kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba ngayong ika-25 ng Abiser, araw po ng Carpus. Magalang ko pong inayayahan ang lahat po na magtitayo. Sa pangalan po ng kataas-taasan Diyos na matari natin at sa pamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina po natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po natin na may kasiglahan at may espiritu, ang pambansang awit ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion.
Mananatili po tayong nakatayo sa bagong pungto at ipon sa puso at ipayag ng sabay-sabay ang kredo ng Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano, ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanglibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan. Nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ako ay nagsuko ng aking sarili sa tunay na hari at ngayon ay laging nahahanda sa lahat ng mabubuting gawa. Maawain at matulungin, ako ay patnubay sa aking kapwa. Mahinahon at tagaangkin ng magandang kalooban, ako'y tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ako ay Kristiyano, puspos ng Espiritu, umiibig at nag-iingat ng tipan ng kapatiran. Ako ay bantay ng ang tanikalang kapatid, madamayin sa pangangailangan ng mga banal, at isang masugid na kasangkot sa layunin ng aking bansa, ang tanging bansang banal, nagmamahal sa tunay na biyaya ng may kapal, laging nagbubulay sa kasulatang ugali kong binabasa. Ako ay may mga matang natutuon sa mga bagay ng kaitaasan, na siyang lalong mabigat sa timbangan ng aking pagpapahalaga, sapagkat siyang aking kayamanan na kinaroroonan ng aking puso, at karunungang siya kong ikinapaging malaya. Ako ay Kristiyano, ang pinakamapalad na tao. Mayroon ako ng lahat kong kailangan. Tinuro ang lubos ng magagaling na kaalaman, sinanay na mabuhay sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Ako ay nakikipagbakang mabuti. Mayroon akong sagot sa lahat ng suliranin ng pananampalataya. Ito ang mga bantay salita na sa akin ay mga batayan ng katwiran. Iniibig ng makapangyarihan sa lahat, sino man ay hindi makapag-aalis sa akin ng kapalarang ito. Ang kataas-taasan ay kakampi ko. Ako'y hindi matatakot. Gumagawang may kaganapan, may mababang kalooban, at lumalakad na kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ako ay Kristiyano, ako'y lingkod ng Haring walang hanggan. Isang pananim ng katwiran sa halamanan ng langit. Isang halimbawa sa mga gawang kabanalan at tagasawata ng mga gawang liko at kasamaan. Ako ay maamo, ako'y mapagpigil, tapat at masipag sa aking mga takdang gawain. Ako ay mapanalanginin, mapagkatiwala at laging nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ako ay Kristiyano, ako ay masunurin sa Panginoon. Ako ay mapagpasakop sa aking mga pinunong espiritual. Ako ay nahahanda sa lahat ng mga mangyayari. Higit sa lahat, ako ay masaya sapagkat ako ay Kristiyano. Sa ating pong pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang mga likawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Bauna po dito ang likawit na taon na may pamagat na Just Say So My Lord and I Will Follow, at ang isang bilang mula sa ating hymn spiritual. Lord, it's only to be sweet.
bumubay at sinawan ang kanyang aral, pangyarihan. Mula ngayon hanggang wakas ihahayan, at meron ang haring walang hanggan. Mahalin na dagat, buhay at kalakasan, magtatanggol sa iyong bayan. Ko'y sumapalit ang marahari niyang parangal. Sa bumubay at sinawan ang kanyang aral, pangyarihan. Mula ngayon hanggang wakas ihahayan, at mira ng haring walang hanggan. Mahalin na lahat ng buhay at kalakasan, magtatanggol sa iyong bayan. O'y sulong pa ating hanggan, maghahari niyang parangal. Sa bumubay at sinawan ang kanyang aral, pangyarihan. O'y sulong pa ating hanggan, maghahari niyang parangal. Sa bumubay at sinawan ang kanyang aral, pangyarihan. Sa bagay po ito, inayayahan ko po ang lahat na magtayo. Awitin po natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Tanggapin po natin ang ating minamahal at ginagalang, ang isa po sa mga presbitero sa Kabanal-Banalang Iglesia, ang matandang kapatid na Neraya, Israel at Rahel. Mga minamahal na mga banal at sakdal na kapatid, sa banal na pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat na nauukol sa kataas-taasang Diyos, na nagsasabing, o magsilapit tayo sa harap ng Panginoon. Ang kataas-taasang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na lukdukan.
Siya'y naghahari sa sangkalangitan at sa sanglibutan. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin. Ang Panginoon ay isa. Walang ibang Diyos liban sa Kanya. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Kanyang kamanghamanghang kapangyarihan ay lumalagi magpakailanman. O magsilapit tayo sa harap ng Panginoon. Dumating na ang oras at ngayon nga, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Siya ay kagilagilalas sa kagandahan ng kabanalan. Luwalatiin siya sa kanyang kaawaan at katwiran. Ang Panginoon ay mapagbiyaya. Ang kanyang pag-ibig agape ay lumalagi magpakailanman. O magsilapit tayo sa harap ng Panginoon. Paglingkuran ng Panginoon na may galak at pagtatalaga. Parangalan siya ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pinasasagana niya tayo sa espiritual at material na mga pagpapala. Ang Panginoon ang ating bahagi. Ang kanyang pangako ay lumalagi magpakailanman. O magsilapit tayo sa harap ng Panginoon. Dinggin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nasaligan ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay nagkatawang tao, nagdusa, namatay at nabuhay na maguli. Si Kristo Jesus, ang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Sumampalataya sa Kanya at magtamo ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang sumpa. Ang salita niya ay lumalagi magpakailanman. O magsilapit tayo sa harap ng Panginoon. Lubusin natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Sunding masigasig ang mga aral at palatuntunan ni Kristo. Sama-sama tayong magtumibay sa ating kabanal-banalang pananampalataya. Ang Panginoon ang ating putong ng kalwalatian. Ang kalwalatian niya ay lumalagi magpakailanman. O magsilapit tayo sa harap ng Panginoon. Isigaw, Hosana, Hosana, si Kristo ang ating tagapagligtas. Awitin, Aleluya, Aleluya, sambahin ang Panginoon na kataas-taasan. Ipahayag, Maranatha, Maranatha, humandang sa lubungin ng Diyos. Purihin, purihin, purihin ang malalhating Diyos, ngayon at magpakailanman, sabihin ng lahat, Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pagpapatuloy, awitin po natin ang himno ng pagdulog at tayo po ay mag-uukol ng panalangin. At ang panalangin ay pangunahan ng ating kapatid na nakatakda.
napadakilang makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa mga oras na ito at binigyan niyo po kami ng lakas ng aming katawan upang makarating sa pananambahang ito. Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan upang humingi ng kapatawaran sa mga nagagawa namin mga pagkukulang. Nalalaman niyo po ang laman ng aming mga puso. Kung kami mo po ay nakikitan niyo sa mga pagkukulang, patawarin niyo po kami sa lugar ng paraan. Gayon din, Panginoon, pinagtatagubili namin ang aming mga kapatid na patuloy na nanghihina. Panginoon, tulungan niyo po sila upang makasama namin sila sa banal na pagdiriwang na ito. Panginoon, gayon din po ang aming mga kapatid na nasa baling ng karamdaman. Tulungan niyo po sila pagalingin upang sa ganun po makasama namin sila sa pananambahan. Gayon din po, Panginoon, ipinagtatagubili namin ang 7 obispo na patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila ang kalusugan upang sa ganun po, Panginoon, ay maipadaloy sa amin ang iyong mga banal na aral. Gayon din, Panginoon, ang inyong subong kakasangkapan sa dating unahan. Panginoon, tulungan niyo po sila upang sa ganoon ay maipaliwanag at maitanim namin sa aming mga puso at itay aming malakaran habang kami ay nabubuhay. Kaya, Panginoon, salamat po sa mga oras na ito. Kaya po lubos kami nagpapasalamat at nagtatagubilin sa pangalan mong Kristo na naming tagapagligtas. Amen. Atin pong tanggapin ang mga mang-awit ng Sion sa kailang handog na litawit sa panguna po ng mga mang-awit ng Sion mula po sa Ubasan, Genesaret. Yeah.
Muli po, inaanyayaan ko po ang lahat na tumalagang lubos sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ating tatanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang isinugo sa atin sa araw na ito. Ang minamahal natin matandang kapatid na Neraya. Shalom po ulit mga minamahal na mga kapatid. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay patuloy nawa na maghari sa ating mga pagsasama-sama at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pagkakataon pong ito, gaya ng ating narinig, tayo po ay dumarako na sa lalong mahalagang bahagi ng ating pagkakatipon. Ito po yung pagkakataon na ang ating Diyos ay nagpapala sa atin at naghahatid ng kanyang banal na mensahe sa pamamagitan po ng paksang araling inihanda ng niya sa pamamagitan po ng kasangkapang pangasiwaan. At sa pagkakataon pong ito, ang paksa na ating tatalakayin ay may pamagat na ang ikapu at mga handog na para sa Diyos. Napakabilis pong lumipas ng mga araw at tayo po mismo ang nakakasaksi ng bagay na ito. Ngayon po ay nasa ika-24 na po tayo ng buwan ng Abiser, taong kasalukuyan 2024. At sa pagkakataong ito ay patapos na rin ang unang buwan ng third quarter. At marahil kung ating sinusubaybayang mabuti ang ating mga pagtalakay, mauunawa natin ang mensahe na sa atin po ay itinuturo na may kinalaman sa team ng third quarter na nagsasabing the ordinances of the church. Ito po yung mga ordinansa, mga kautusan o batas, tuntunin, palatuntunan na ipinatutupad ng Diyos sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Sa madaling salita, ito ay tinatawag nating doktrina na saligan ng ating pananampalataya at sa pagtugon natin sa mga bagay na ito ay naipaparamdam natin sa Diyos yung ating pagtalima sa kanyang mga banal na kautusan. At sa pagkakataong ito, gaya ng ating narinig, ang ating paksa ay may kinalaman sa pagbabalik-aral tungkol sa ikapu at tungkol sa mga handog na ipinagkakaloob natin sa loob ng iglesia na iniaalay natin sa Panginoon. Ito pong tungkol sa ikapu at tungkol sa THP o mga handog, bago pa man tayo mabautismuhan, ito ay itinuro na sa atin. At sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng kasangkapang mahanaim na nagdoktrina, ay naunawaan natin at sinampalatayanan natin ang doktrinang ito. At ito ay naging dahilan para maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap ng banal na bautismo. Sa pagkakataon pong ito, para lalong lumawak ang ating pagkaunawa sa kahalagahan at biyayang hatid ng pagtalima sa doktrinang ito tungkol sa ikapu at handog, minarapat po ng pangkalahatang kasangkapang pangasiwaan na sa taong ito ay muling ipaglingkod sa atin upang akayin tayo sa nagkakaisang pagkaunawa at higit sa lahat ay akayin tayo sa lalong mataas na antas ng pagsampalataya sa Diyos at sa kanyang mga aral tungkol sa ikapu at tungkol sa mga handog. At upang ito po ay ganap nating maunawaan, atin na pong pasimulan ang ating pagtalakay. Saan po ba nakabatay ang doktrina o kautusan tungkol sa pagsasauli ng ikapu at pagkakaloob ng handog sa Diyos sa loob ng kabanal-banalang iglesia? Ang sagot po ng Biblia, mababasa po natin sa Malakias. Ang kapitulo po ay 3 at ang bersikulo ay 8. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Ganito po ang ating matutunghayan. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa talata po na ating natunghayan at atin pong narinig na binasa,
ito po ay isang tagpo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng tanong na nagpapaliwanag, una kay Propeta Malakias upang kanyang isulat sa banal na kasulatan, at ito po ay ituro at ipaalam sa unang bayan ng Diyos sa mga tidbagay ang bansa o bayang Israel. Sa talatang ito ay nagpahayag ang Diyos at nagsasabi sa pamamagitan ng tanong na nagpapaliwanag, nananakawan bagaan niya ng tao ang Diyos? Ang sagot ng mga pangungusap, parang, kumbaga, iisipin natin parang napaka-imposible na manakawan ng tao ang Diyos dahil siya'y Diyos na makapangyarihan at ano ang tao para siya'y mapagnakawan. Pero sabi ng Panginoon, gayon may ninanakawan ninyo ako o nagagawa ng tao na siya ay mapagnakawan. At ang sagot ng bayan, kanilang sinabi, paano ka namin nananakawan? Ang pahayag ng Diyos sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So, ibig sabihin, maunawa natin, kapag hindi isinauli ng mga tao ang ikasampung bahagi o ikapu, at ang tao ay hindi nag-alay ng handog sa Diyos, yun po ay isang uri ng malaking pagkakasala. Kasalanang pagnanakaw sa Panginoon. Samantala, kapag naman nagawa ng mga tao, na kapag siya'y pinagpala ng Panginoon, kinuha niya yung bahaging para sa kanya, yung 90% ng mga biyaya ng Diyos, at yung 10% o ikasampung bahagi, ikapu na ating sinasampalataya ng mahalagang doktrina, magagawa niyang ibigay kung ano yung nararapat batay sa kautusan ng Panginoon at maiiwasan niya yung kasalanang pagkakasala na mapagnakawan ng Panginoon. Kaya sinasagot po ng mga talatang ito, batay sa salita ng Diyos, kung saan nakabatay yung doktrina tungkol sa ikapu at tungkol sa pagkakaloob ng mga handog. Ito po ay nakabatay mismo sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, na nung unang panahon, iti maliwanag na tinutupad ng mga unang lingkod ng Diyos ang pagsasauli ng ikasampung bahagi at ang paghahandog sa Panginoon ng mga bagay na kailangang ihandog. Dahil kung hindi nila ito gagawin, ito'y isang uri ng pagnanakaw sa Panginoon. Kaya dito po nakabatay ang doktrina sa ating panahon kung bakit patuloy nating isinasakatuparan ang pagsasauli ng ikapu at pagkakalob ng handog upang tayo ay huwag mahulog sa kasalanang pagnanakaw sa Diyos. Sa halip, magawa natin kung ano po yung nararapat na iniaalay natin sa Panginoon. Ano po ba ang naging pagkaunawa ng mga unang lingkod ng Diyos batay sa kanilang mga natutunan sa mga kinasangkapan ng Diyos sa kanila ay nagsipagturo gaya ni Moises, ni Aaron at ng iba pang mga kasangkapan tungkol sa pagsasauli ng ikapu. At ito rin ang dapat na sa ating panahon ay maging ating pananampalataya. Basahin natin ang saligan ng ating pananampalataya o doktrina tungkol sa ikapu. Sa Levitico, Kapitulo 27, versikulo 30. Sasalin po ng Biblia na NIV o New International Version. Ang pagkakaliwat sa wikang Ingles ay ganito. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So dito po sa talatang ito ay mauunawa natin yung lahat ng ikasampung bahagi o ikapu ng lupain, maging ng binhi ng lupain o bunga ng mga punong kahoy, ito anya ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Sabi sa verse, belongs to the Lord, it is holy to the Lord. Pag sinabing belongs o belonging, may kasing kahulugan po ito na properties of God
o tinatawag ding possession of God. Ito ay walang ibang nagmamay-ari kundi ang Panginoon. Yun po ang aral at turo na nakasulat sa Biblia na nung una pa sa bayan ng Diyos ay ipinapaunawa sa bayang Israel. Sa ibang salita po, pag sinabing pag-aari ng Panginoon, banal sa Panginoon, ito'y itinalaga sa Diyos. At kapag ang isang bagay ay itinalaga o dedicated sa Panginoon, kasing kahulugan din po ito ng divine o consecrated, dedicated sa Panginoon. Tinatawag din niyang hindi nga lang holy o banal, ito'y kabanal-banalan sa Panginoon. Ganon din ang dapat na maging pagkaunawa natin sa ating panahon. Pagka tayo nagtatrabaho, o tayo ay tumanggap ng mga pagpapala, may mga kinasangkapan ng Diyos para dumating sa atin ng mga karagdagang biyaya, kunin natin ang 90% ng mga pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Subalit, ingatan natin na huwag nating pakialaman o galawin yung ikasampung bahagi sapagkat yun ay hindi atin. Yun ay pag-aari ng Diyos. Yun ay banal sa Panginoon, kaya marapat natin yang isinasauli sa Kanya. Tungkol naman po sa mga bagay na dapat ihandog, papaano po ibinili ng Panginoon kay Moises at kay Aaron ang paraan ng pagtupad ng kautosang ito, yung pagkakaloob sa Panginoon ng mga alay o mga handog. Basahin po natin ang nakasulat sa Levitico, Kapitulo 22, versikulo 18 hanggang 21. Ganito po ang ating matutunghayan. Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, sino man sa sambahayan ni Israel, o sa mga taga-ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kanyang alay, maging anumang panata nila, o maging anumang kusang handog nila, na kanilang ihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin, upang kayo tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, o sa mga baka, o sa mga tupa, o sa mga kambing. Datapat alinmang may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog, sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. At sino mang maghahandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan at sa pagtupad ng isang panata o kay kusang handog na mula sa bakahan o sakawan ay kinakailangang sakdal upang tanggapin. Anumang kapintasan ay huwag magkakaroon. Dito po sa mga talata na binasa na ating narinig ay maliwanag po ang mensahe na gusto pong ipaabot sa ating panahon. Kung paanong niliwanag ng Diyos at ibiniling mainam ng Panginoon kay Moises at kay Aaron yung mga bagay na dapat paano tutuparin, yung mga palatuntunan, ordinances sa paghahandog sa Panginoon ng mga alay, ay mauunawa natin na hindi tumatanggap ang Diyos ng anumang handog na may kapintasan. Kapag ka ang handog ay may kapintasan, huwag anyang iaalay sa Panginoon yon. Sapagkat kung may kapintasan ng handog, yun anya ay hindi tatanggapin ng Panginoon na pinaghahandogan. Kaya sabi, sino mang maghahandog ng handog o haing handog o tutupad ng isang panata sa Panginoon, ito anya ay dapat na kinakailangang maging sakdal upang tanggapin. Walang anumang kapintasan na masusumpungan. Kaya sa panahon po ng unang bayan ng Diyos, kung maghahandog ng tupa, ng baka, o anumang handog na sinusunog, tinitiyak nilang yung pinakamalusog sa kanilang baka o sa kanilang tupa ang pinipili para ihandog sa Panginoon. Hindi pwedeng handugan ng Diyos ng pilay, ng bulag, ng may sakit. Sabi nga kung sa inyo ba ibibigay o iaalay ang mga hayop na handog na may kapintasan, kayo ba'y malulugod?
Kung sa ating gawin yung bagay na ginagawa natin sa Panginoon, masisiyahan ba tayo? Kasi po ang isa sa layunin, kaya naghahandog para malugod ang pinaghahandogan. Isang mahalagang part ng paglilingkod sa Diyos na sinisikap ng mga lingkod na siya'y mapalugod. So ang isang gawa ng pagpapalugod at paglilingkod sa Panginoon, alayan natin siya. So noon, ang isa sa mga iniaalay, batay sa pananampalataya at kakayanan ng mag-aalay, yung iba't ibang uri nga ng hayop. Kaya lang, titiyaking walang kapintasan ng handog. Malusog, walang pilay, walang sakit yung ihahandog. Sapagkat ang Panginoon ang pag-aalayan nito. Sabi nga sa talata, kinakailangang sakdal. Kumbaga, yung the best, yung perfect na handog, yung pinakamainam, pinakamagaling, pinakamalusog na handog, yon ang bagay o angkop sa Panginoon. At kung gayon, tatanggapin na niya. Subalit, kung may kapintasan ang handog, hindi naaayon sa batas ng paghahandog o palatuntunan ng paghahandog, sa halip na i-accept ng Panginoon, nire-reject ng Panginoon ang isang handog. So pagka-reject ang isang handog, nagsasayang lang tayo ng effort at ng mga bagay na ating ginagawa. Kaya tiyakin nating accepted sa Panginoon ang handog. At ang mahalagang punto para i-accept o maging kalugod-lugod, talagang ito po ay pinakamaayos, pinagtalagahan, inihanda. Sapagkat sabi sa Biblia, kapag itinalaga, anumang bagay na itinalaga ay nagiging kabanal-banalan sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, paano po ang matwid naman na pagsasauli ng ikapu? At paano inilalarawan ng Biblia yung kalugod-lugod na handog na THP sa panahon naman natin bilang mga Kristiyano? So basahin natin muna yung tungkol po sa pag-iikapu. Marahil ay may mga naririnig tayo sa ibang mga mahangaral na di umano ay lipas na raw ang utos tungkol sa ikapu. Totoo po ba yun? Na yung ibang mga kapatid hindi man na nagsasalita, kapag dati siyang nagsasauli ng ikapu at hindi na nagsauli, parang naapektuhan siya ng ganong naririnig niya. Pero sangguniin natin ang salita ng Panginoong Kristo Jesus. Hanggang sa panahong Kristiyano ba ay patuloy na iniuutos ang pagsasauli ng ikasampung bahagi? O ito'y para lang sa bayang Israel? Basahin po natin ang dapat nating maging pagkaunawa. Ayon po sa Mateo, Kapitulo 23, versikulo 23, sasalin po ng Bibliang salita ng buhay ay ganito ang ating matutunghayan. Masumpa kayo, kayong mga eskriba at pariseyo, mapagpakunwari. Ipinagbibigay ninyo ng ikapu kahit ang kaliit-liitang dahon ng yerbambuenang tanim ninyo. Subalit, kinaliligtaan ninyo ang lalong mahalaga, ang katarungan, kahabagan at pananampalataya. Dapat nga kayong magbigay ng ikapu, subalit din nyo dapat kaligtaan ang iba pang mahalagang bagay. Sa talatang ito, ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito po yung panahon na nagkatawang tao siya at kasabay ng kanyang pagkakatawang tao, panahon ng pag-iral ng panahong Kristiyano. At ang panahong Kristiyano ay umiiral hanggang sa panahon natin. No po? At ayon sa talatang binasa, at pagpapaliwanag, kaya nga kung tutunghayan natin sa Biblia, ang kaalaman po ay merong Old Testament tsaka New Testament. Di po ba? So pagka mula Genesis hanggang Malakyas, ang alam ng karamihan, yun po ay Old Testament na. Pero sa katotohanan, yun ay kasulatang Ebreo. At ang mula Mateo hanggang Apokalipsis, yan anya ang New Testament. Kaya sabi nila, yung pagtalakay tungkol sa ikapu, nung Old Testament pa yan. Wala raw mababasa sa New Testament na yan ay iniuutos pa. Hindi po totoo yun. Sa halip, ang totoo,
sa panahong Kristiyano, tinalakay po ng ating Panginoong Kristo Jesus ang tungkol sa pagsasauli ng ikapu. Kalakip niya yung pagpapaalaala. Ang sabi sa talata, dapat nga kayong magbigay ng ikapu, subalit di ninyo dapat kaligtaan ang iba pang mahalagang bagay. So dito po maunawa natin na itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus sa panahong Kristiyano, sa panahon ng pagkakataon tao, ang kautosang pagsasauli ng ikapu. Kaya lang nasabihan ang mga eskriba at pariseyo na mapagkunwari dahil nagsasauli nga sila ng ikapu, puro pag-iikapu lang ang kanilang ginagawa. Yung lalong mahalagang bagay ng kautusan, yung pagiging makatarungan, yung pagiging mahabagin, at yung pagtataglay ng pananampalataya, yun yung kanilang napapabayaan. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwedeng gayon. Dapat kayong mag-ikapu at gawin nyo ang pag-iikapu sa diwa ng pagiging makatarungan, pagiging mahabagin, at gawin nyo ito udyok ng pananampalataya. Kaya ang utos na pagsasauli ng ikasampung bahagi o ikapu, ayon sa dapat na maging pagkaunawa at pananampalataya natin, ito'y nananatiling kautusan, mahalagang doktrina ng Diyos sa panahong Kristiyano. At kung paano natin gagawin yan, nakasulat po sa Malakias 3:10. Ang sabi po, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon. Sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hubo, kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So dito po ay maraming bagay na dapat tayong mapagbulayan. Una, sabi sa talata, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa aking bahay. So kung tayo po ay magsasauli ng ikapu bilang pagtupad sa utos ng Diyos, tiyakin natin buong ikasampung bahagi. Huwag tayong mahulog dun sa, eto po ikapu ko. Ikapu ang tawag, pero pag tinuos, ikalima lang pala. Halimbawa, kumita ng 1,000. So ang 10% ng 1,000 is 100. So ang ibinigay na ikapu ay 50 pesos. Ikapu bang matatawag yon? Pero ang ulat niya, ito po yung aking ikapu 50. So ikalima lang po yon. Kaya sabi sa Biblia, dalhin ninyo, isauli rin nyo, ipagkaloob ninyo ang buong ikasampung bahagi. Talagang 10%. Hindi 9, 8, or 5% ng ating kinikita ang isasauli. Maliwanag po. At ang pagdadalhan ay sa kanyang bahay. So alam naman natin, spiritual house of God, walang iba kundi ang Church of God o ang Iglesia ng Diyos. Kaya ang pag-iikapu sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang matwid na kaisipan ng pagsasauli, kaya natin ibibigay ito, hindi dahil nangangailangan ng Diyos ng 10% ng ating kinikita. Hindi kailangan ng Diyos ng salapi. Siya nga ang nagkakaloob dyan sa atin eh. Yung buhay at lakas na ginagamit natin sa pagtatrabaho, nanggagaling sa Panginoon. Kaya tayo kumikita. So hindi kailangan, ang nangangailangan po ng ikasampung bahagi ay ang iglesia, yung bahay ng Panginoon. Kumbaga sa panahon ng Israel, nang iutos yung pag-iikapu, hindi naman para sa Diyos yun eh. Para sa pangailangan ng gawain sa bayan ng Diyos para tustusan yung pangailangan ng mga saserdote o mga Levita. Dahil sa kasaysayan, nang ialis ng Diyos ang bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto at dalhin sa Promised Land, yung 11 angka ng Israel ay pinahintulutang magtrabaho, mag-alaga ng mga hayop, mag-tanim ng mga halaman, at yung isang angkan, yung mga Levita, yun ang ginawang saserdote. Hindi lahat nagtatrabaho. Para ang gawain ng mga Levita, sila yung maglilingkod
sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Kung lahat na lang magtatrabaho, baka makalimutan ng bayan yung tungkol sa paglilingkod na kautusan ng Panginoon. Binigyan lang sila ng kapirasong lupa na pagtatayo ng kanilang bahay para may tuluyan ng mga Levita o mga saserdote. Sila'y nangangasiwa ng paglilingkod, pagsamba, mga pagpapasalamat sa Diyos. So kaya doon nagsimula na iutos sa 11 angka na nagtatrabaho, pagka kumita kayo sa pag-aalaga ng hayop, sa mga halaman o pag-aalaga sa bukirin, yung aanihin ninyo, 90% ng inyong kinita o inaani ko ninyo, 10% isauli nyo para sa pangailangan niya ng aking bayan o ng mga saserdote, mga Levita. So yun po yun. Kaya sa panahon naman natin, ganun din. Na po, hindi kailangan ng Diyos ang ikasampung bahagi natin. Pero may pinaglalaanan ng Diyos yan. Kaya patuloy na iniuutos para tustusan ang mga gugulin sa bayan ng Diyos sa huling araw. Kaya tayo at ang iglesia ay may pangailangan, hindi ang Diyos. Doktrina na marapat nating sundin lahat. Pag nagsasauli tayo, pinapakita natin yung ating obedience o pagsunod. Sapagkat yan ang ugali na marapat masumpungan sa atin. Pangapat, daan ng pagpapala ng Panginoon niya sa iglesia at sa mga kapatid. Kasi ito yung utos na may kalakip na pangako eh. Pag sinauli niyo yung buhay kasampung bahagi, ano sabi ng Panginoon? Ang pangako niya, bubuksan ko sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya bukod sa kapag tayo nagsasauli, sumusunod tayo sa ordinances o sa doktrina, ito rin po ay daan para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Dahil halos lahat ng utos ng Diyos o palatuntunan, nakadisenyo kapag tinupad mo, mabebless ka, may dulot na pagpapala. At sa pamamagitan din ng ating pagkakaloob, nasusukat yung ating pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaya yan po ang matuwid na kaisipan sa pagsasauli ng ikasampung bahagi. Tungkol naman po sa THP o tanging handog na pinakapasalamat. Paano po ba ito ipinagkaloob o ibinibigay ng mga unang Kristiyano? At ito rin ay dapat nating tularang maging paraan ng pagkakaloob natin sa ating panahon. Filipos 4:18. Datapat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumatanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Ang mga salitang ito ay salita ng pagkilala ni Apostol Pablo sa mga unang kapatid sa iglesia na noon ay naninirahan sa Filipos. Kung paano ba nila ibinibigay ang kanilang mga handog sa pangasiwaan ng iglesia. So si Apostol Pablo ay isa sa kinatawan ng pangasiwa ng iglesia. At ang kanyang sabi, yun ay nakakatulong ng malaki para masustinihan ang kanyang pangailangan sa kanyang ministeryong pangasiwa at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At tinatanggap niya yun. Merong kasangkapang nagre-remit para dumating sa kanya o sa pangasiwaan. At yung handog na yon, sabi po niya, isang samyo ng masarap na amoy. Isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod sa Diyos. Dahil nga, pinagtalagahan, pinagkaloob, bunga ng pagkilala sa utos ng Panginoon na dapat kapag nagpapasalamat ay may lakip na handog, kaya ang epekto nun ay gaya ng isang samyo ng masarap na amoy. Kumbaga sa panahon ng unang bayan ng Diyos, pag sinusunog yung mga taba ng mga hayop, yung amoy nun ay mabango, isang samyo na umiilang lang sa itaas para kalugdan ng sino mang nakakaamoy nito. So ang THP o tanging handog na pinakapasalamat na pinagtalagahan at ipinagkaloob sa diwa ng pagmamahal at pagkilala sa Panginoon, isang handog na kaaya-aya. So, ibig sabihin,
Sa ibang salita ng kaaya-aya, acceptable offerings. Talagang katanggap-tanggap at lubhang nakalulugod sa Diyos. So ganito natin dapat ipagkaloob ang ating THP. Tiyakin natin ang Diyos na pag-aalayan nito ay tatanggapin niya at kalulugdan niya. At gaya ng ating narinig, para maging katanggap-tanggap ang isang handog, kinakailangang sakdal, kinakailangang pinagtalagahan, kinakailangang ito ay talagang maliwanag sa atin, sa Diyos natin iniaalay. The best yung ating ginagawang paghahandog at inihahandog sa Kanya. Kaya ang pagkakalob ng THP, ito po ay gawin natin gaya ng isang masarap na samyo, amoy sa Panginoon. Isang handog na kaaya-aya at lubhang nakalulugod. Kaya ang matwid na kaisipan sa pagkakalob para maging gayon, una, katunayan nito ng ating pagpapasalamat dahil sa mga pagpapalang kaloob ng Diyos. Siyempre, kaya tayo nagti-THP o kaya tayo nagpapasalamat, may mga bagay na ginawa ang Diyos sa ating buhay. So, nararapat lamang na pasalamatan bilang kahayagan ng pagtanaw ng utang na loob. At isang mahalagang bahagi ng pagpapasalamat, meron tayong handog. Kaya nga, noon pa man, sinasabi sa atin yun ang talking evidence sa salitang thanksgiving. Merong tanging handog na pinakapasalamat. Hindi salamat lang na mula sa ating labi. Dapat merong handog. Sa pamamagitan ng handog, doon nakukumpleto yung ating pag-aalay ng pagpapasalamat sa Diyos. Pagkilala o pagtanaw ng utang na loob sa mga pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. At kapag tinutupad natin to, ito ay naghahayag ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. At ito rin po naman ay katibayan ng pagpaparangal sa Diyos, isang paraan ng pagluwalhati o pagbibigay lugod sa Panginoon. Sa kaalaman po ng lahat, noon at sa ating panahon, saan po ba pangunahing iniuukol o ginagamit ang mga salaping inihahandog natin o tinatawag na THP? Ang pinakamahalagang ministeryo na pinag-uukulan, gaya po ng pinag-ukulan ng iglesia ng unang siglo. Mababasa po natin sa Pilipos 1:3 hanggang 5. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Sa talata pong ito ay ina-appreciate ng Apostol Pablo o kinikilala ng kasangkapang pangasiwaan yung malasakit at sikap ng mga kapatid sa iglesia tungkol sa pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi lang po sa paraang sila'y sumasama sa pagmimisyon o nagkakaloob ng mga misyonin, kundi ang isa sa mahalagang katangian ng mga kapatid sa iglesia, lalo na partikular yung mga kapatid noon na naninirahan sa Pilipos, yung sila yung talagang pagdating sa pagti-THP o sa pagkakaloob ng mga handog, sila po ay talagang nagsisikap na makapaghandog ng kaaya-aya at lubhang kalugod-lugod sa Diyos. At dahil doon, yun ay nagiging gugol para tustusan ang mga gastusin sa gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya ang mga apostol, maging ang Apostol Pablo, hindi po na problema sa mga panustos, sa mga gugulin, para ipalaganap ang Ebanghelyo kahit sa mga malalayong dako. Dahil may mga kapatid na talaga namang bukas ang palad sa pagkakaloob ng mga handog at ang mga handog na ito ay nagagamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At ito pinagpapasalamat sa Diyos ng kasangkapang pangasiwaan dahil may mga ganitong kapatid. Dahil po sa kahalagahan ng utos na ito at sa kahalagahan ng pinagugugulan nito, ano po ang ibinibilin kung paano natin marapat gawin ang pagkakaloob o paghahandog ng ating tanging handog na pinakapasalamat.
Sa awit 50:14. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. So katulad po na noon pa man ay ibinilin sa unang mamamayan ng bayan ng Diyos, ganito rin po ibinibilin sa atin. Ang atin pong THP ay ipamanata natin ang pagkakaloob nito dahil napakahalaga po ang pinag-uukulan nito. Ang pamamanata ay nakakatulong ng malaki para lalo tayong maging seryoso sa pagkakaloob dahil iba kapag may panata ka. Hindi katulad nung wala kang pangako, wala kang panata, makapagbigay ka at hindi makapagbigay. Dapat po consistent na kapag bibigay tayo at makakatulong ng malaki para maging consistent tayo sa pagkakaloob pagka tayo po ay may pledge o meron tayong panata. At huwag tayong matakot mamanata. Kasi po, pag namanata tayo, alam ng Diyos yun, nababasa niya ang laman ng ating puso. Kinumit natin yung ating sarili sa pagkakaloob. Ano po? Ang ibig sabihin, nababasa ng Diyos yung puso natin na meron tayong sikap sa pagkakaloob, committed din po ang Diyos para suportahan tayo para matupad ang ating panata. Kaya huwag tayong matakot mamanata, baka hindi natin magawa. Sa halip, manampalataya tayo dahil sa pamamanata, binibigyan natin ang Diyos ng dahilan para tulungan tayong tuparin yung ating panata. Dahil sa ganang ating sarili, sino nga ba tayo para magawa natin yung mga ginagawa natin at pangako natin gagawin pa? Hindi ba kaya lang natin nagagawa yung ating mga nagawa at yung mga ipinangako natin gagawin dahil may Diyos na tumulong sa atin. Yun din po ang ating pag-asa. At ganoon din po yung pamamanata ng malaking ipagkakaloob sa THP. Bakit po? Kasi pagka mayroong kang panatang malaki na gusto mong magkaloob ng malaki, nababasa din ng Diyos yun. Binibigyan mo rin ang Diyos ng dahilan para tulungan kanya ng malaki para matupad mo yung malaki mong panata. Yun po, kahayagan nyo ng pananampalataya, hindi sa magagawa mo, hindi sa magagawa ko, kundi sa magagawa ng Diyos na tumutulong sa atin. Kaya sa pagti-THP, wag lang po tayong magbigay tayo sa ilalim ng panata. At sa pagpapasalamat, wag lang tayo magpasalamat, tiyakin natin pag magpapasalamat tayo, laging may lakip na handog. Ano po ang dakilang gawa na ihahayag ng Diyos sa atin? Dahil sa ating buong pagkakaisang pagtupad ng utos ng pagsasauli ng buong ikasampung bahagi at paghahandog sa Diyos na nasa ilalim ng panata o tinatawag na THP. Sa ikalawang Kronika, 31, Gs. At si Azarias, na punong saserdote sa bahay ni Sadok, ay sumagot sa kanya na nagsabi, mula nang magpasimulang magdala ang bayan ng mga alay sa bahay ng Diyos, kami ay nagsikain at nangabusog kami at lumabis ng sagana sapagkat pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan at ang naiwan ay ang malaking kasaganaang ito. Mga kapatid, napakaganda po ng talata na ating natunghayan. Katulad po ng isang mahalagang pangyayari sa panahon ng unang bayan ng Diyos, nang maunawaan at lubos na sampalatayanan ng mga mamamayan ng bansang Israel ang kahalagahan ng pagsasauli ng ikapu at ang tama at matwid na paraan ng pagkakaloob ng mga handog, yung pangangailangan ng mga saserdote ay natugunan. No po? Dati, yung mga saserdote nangagugutom. Pero dahil sa mga handog, hindi na nila naranasang magutom. Yung ayon sa sapat nilang pangailangan ay napasa kanila. At nalugod ang Diyos sa ganong paghahandog. Kaya dahil doon, bukod sa natustusan ng pangailangan ng mga saserdote, sabi sa talata, pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan at nag-iwan ng malaking kasaganaan. Kaya maling pong kaisipan na kapag nag-THP ka o nag-ikapu ka, mahihirapan ka. Hindi po totoo yun.
batay sa karanasan ng mga unang lingkod ng Diyos, naging dahilan yon yung pag-iikapu, tsaka yung pagkakalob ng THP para pagpalain ng Panginoon ng kanyang bayan. At nag-iwan ng Panginoon ng malaking kasaganaan. So yan din po ang ating nararanasan. Kaya sa census po ng kapatiran ng Kabanalbang Iglesia, karamihan po ng mga kapatid na tapat na nagsasauli ng buong 10 bahagi at nagsisikap na mamanata at tumupad ng panata sa pagkakaloob ng tanging handog na pinakapasalamat, sila po yung patuloy na nabe-bless. Pinagpapala sila ng Panginoon. At ang bayan ng Diyos ay napagpapala din ang mga mamamayan nito. Kaya kung tayo po ay may hanap sa lapi, negosyo, at tayo ay pinagpapala ng Diyos, kumikita tayo, maging tapat tayo sa pagsasauli. At makakaasa tayo. Tulad ng mga unang mamamayan ng bayan ng Diyos, ng unang mga Kristiyano, at kahit ng mga kapatid na ngayon mga tapat, ay totoo pong espiritual at material, sila ay pinasasagana at pinagpapala ng Panginoon. At sa pagsagana ng kapatid, sumasagana din ang iglesia, sapat din ang panusto sa ating mga mahanaim, mga manggagawa, para yung payak o simple nilang pangailangan maipagkaloob. Kaya dahil dito, ano ang dapat masumpungan sa ating kalooban upang maging masaya tayo sa pagsasauli ng buong 10 bahagi at pagtupad ng ating panata tungkol sa pagkakaloob ng THP. Kasi naman talaga gusto ng Diyos, magbigay tayo ng masaya. So, alam natin ito ay doktrina, palatuntunan, hindi tayo na parang napilitan lang. So ano po ba ang naging kalooban ng mga unang tumutupad nito? At ito rin ang dapat na maging kalooban natin. Kalawang Kronika, Kapitulo 31, versikulo 4 hanggang 5, sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Iniutos ni Ezekias sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga saserdote at Levita ang ukol sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Pagkatapos ng utos, ang mga tao'y malugod na nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa unang ani nilang trigo, alak, langis at pulot at iba pang buhat sa kanilang bukid. Nagbigay din sila ng ikapu ng lahat nilang kinita. Ang mga tao ay naging tapat sa pagdadala ng kanilang mga kaloob, mga ikapu at mga bagay na kanilang itinalaga. Si Conanias na isang Levita ay ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito. Katulong niya ang lahat ng kapatid na si Simei. So dito po ay pinapakita ang unang bayan ng Diyos ay talagang tinugunan ang ordinansa tungkol sa pagkakaloob ng ikapu at ng THP. At nang ito ay kanilang magawa, isang pagkaunawa ang dumating sa kanila batay sa iniutos ni Ezekias. Na ang sabi, para ang buong panahon ng mga Levita at saserdote ay maiukol nila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Baga, yung maging full-time talaga sila. Itinalaga na ng mga saserdote, mga Levita, yung kanilang buong panahon para matupad yung kanilang tungkulin. Kailangan na niya, suportahan natin sila sa kanilang mga personal na gugulin sa pagtupad ng kanilang tungkulin. So, nang maunawaan nila, yung palang ikapu at saka yung THP, doon iniuukol, makatutulong ng malaki para makatupad ng banal na tungkulin ng mga saserdote, ang mga mamamayan o mga tao malugod na nagbigay ng kanilang mga kaloob. Yung kanilang ikapu ng lahat ng kanilang kinikita. At ang susi, naging tapat sila sa pagdadala ng kanilang kaloob. So mga kapatid, una, iniibig talaga ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At para akain tayo sa masaya na pagkakaloob,
ay maunawaan nating merong banal na gawain na pinag-uukulan yung ating ikapu at yung ating THP. Po? Para matugunan nga po ang pagtupad ng tungkulin ng mga saserdote. Kumbaga sa ating panahon, yun yung mga mahanaim o manggagawa na nagpapagal para pangasiwaan tayo at patuloy na pangunahan tayo sa gawaing pangangaral ng Ebanghelyo. Sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral, gaano kabuti sa bayan ng Diyos sa huling araw, sa iglesia, ang ating pagkakaisang pagsasauli ng buong ikasampung bahagi at pagkakaloob sa ilalim ng isang panata ng ating handog na THP. Sa Ikalawang Kronika, 31:14 hanggang 16, sasalin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Si Cory naman na Levitang bantay ng pintuan sa gawaing silangan, ang pinamahala sa mga kusang loob na handog. Siya ang nagbibigay sa mga saserdote ng bahagi ng handog ng pasasalamat na itinalaga kay Yahweh at ng bahagi ng handog para sa kasalanan, nakakanin ng mga saserdote sa banal na lugar. Ang katulong naman niya sa mga lungsod ng mga saserdote ay sina Eden, Miyamin, Yeswa, Semaya, Amarayas, Sikanyas. Sila ang namamahagi sa mga kapatid, matanda o bata ayon sa kani-kanyang pangkat. Bawat isa'y tumatanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon nang pumapasok sa templo ni Yahweh upang gampanan ang kanilang tungkulin. So muli, katulad ng una, masusustinihan o masasapatan ang pangailangan ng mga mahanaim sa iba't ibang dako upang magampan ng tuloy-tuloy ang kanilang mga gawaing pangangasiwa, panguna, at pangangaral. At sa huling talata, ano po ang banal na mensahe na patuloy po na iniiwan at tinatanim sa ating puso tungkol sa doktrina na tapat na pagsasauli ng ikasampung bahagi at ang tungkol sa tanging handog na pinakapasalamat. Huling talata, Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 20. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya alalahaning lubha ang mga kaarawan ng kanyang buhay, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. So nananatili po ang doktrina tungkol sa pagsauli ng ikapu. Ito ay para sa mga kapatid na pinagpala ng Diyos at binigyan ng kayamanan, pag-aari, binigyan ng sapat na pagkakakitaan o para sa mga may trabaho. Kung wala tayong trabaho, wala tayong pinagkakitaan, hindi tayo obligadong magsauli ng ikapu. Pero kung tayo po ay may tinatanggap, tayo po ay may pinagkakakitaan, kung may trabaho, negosyo, at dahil dyan ay dumarating sa atin ang kayamanan, ang mga pag-aari, paraan ng Diyos yan para ipagkaloob sa atin ang ating mga tinatangkilik, tandaan natin, hindi lahat niyan ay aariin natin. Binigyan lang tayo ng Diyos ng karapatang mula dyan ay makakuha tayo ng ating kakanin at kukunin natin yung ating bahagi. Yun nga po, yung 90%. O, bukod dito, isasauli naman natin yung hindi atin. Yun yung 10%. At sa 90%, gamitin natin yan para magalak tayo sa ating gawa sapagkat ang lahat ng yan ay kaloob ng Panginoon. At makakaasa tayo. Ang ginagawa natin yan, hindi na natin aalalahaning lubha pa ang ating mga pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa mundo. Sapagkat sinasagot ng Diyos ang kagalakan ng ating puso, yung ating mga pangailangan. So, ibig sabihin, alalahanin natin na hindi tayo papagkukulangin ng Diyos. Ibinibigay niya sa atin
ng ating mga pangangailangan, material man ito o espiritual, sapagkat sinasagot ng Diyos tayo sa kagalakan ng ating puso. Ngayon, wala tayong dahilan para malungkot o hindi magalak o hindi tumupad ng utos tungkol sa pagsauli kapo at pagkakalob ng handog. Kunin natin ang bahaging para sa atin, i-enjoy natin at ibigay sa uli naman natin ang bahaging ukol sa Diyos. Ito po ang ikapu o ikasampung bahagi. At sa dulo nito, maranasan natin ang lalong mga pagpapala ng Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ito po ang ating kabanal-banalang pananampalataya, ipagpala sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Aba, Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa mga aral na aming pong nadinig sa araw po na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na ang mga aral na ito ay aming pong malakaran. Ito po ay magtumino sa aming puso upang magkagayon ang mga aral mo na pawang katotohanan na aming pinabilib sa araw na ito ay lubos po namin magawa. Lubos po namin may pagkaloob ang mga handog at ikapu ng sapat. Panginoon, salamat po sa patuloy mo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan, lagi mo kami tinutulungan. Hinahakda ng mga aral sa pamagitan ng iyong pinakasangkapang studio. Ngayon din naman, amin pong pinagpapasalamat ang pinagsama-sama naming abuloy, gawaran mo ng basbas at kilisyon upang mabisang kasangkapan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Upang ito'y makatawag pa ng lalaki at babae na maglilingkod sa loob ng iyong kabanal-banalang Iglesia. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Kristo Jesus, ito na aming Diyos na nagpagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng banal at dakilang gawaing ito, tanggapin nating lahat ang mahalagang basbas ng kataas-taasang Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang hamak na lingkod, sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salitang ito.
ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa ng si magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayun din naman ang pag-ipisan ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang ipagpala sa ating lahat ng mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, sumaatin po ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Misma po, mga kapatid.